Good evening mga idol. Ating pag-uusapan ng mga problema sa ating bansa ngayon mga idol. Una-una sa Ghost Flood Control Project. Mga flood control na hindi nagawa, tsaka maraming mga anomalya sa paggastos ng budget nito. Maraming mga napangalanan ng mga politiko at mga kontraktor. Ang isang masakit lang dito mga idol ay yung pera ng taong bayan ay kanilang binubulsa sa mga sariling pang interes. Ang naging kawawa dito ay tayo mga ordinaryong Pilipino na nagtatrabaho ng tama, nagtitiis sa minimum rate na 600 plus sa 8 oras. Malaban ng tama, ng patas para sa ikabubuhay ng ating mga pamilya at sa ating mga mahal sa buhay. Ang hindi natin matanggap dito mga idol ay yung buwis na ating binabayad ay napupunta lang sa kanilang mga sariling pang-interes sa mga bulsa nila at hindi ginamit sa mga dapat kalalagyan nito ng mga project tulad ng mga flood control na hindi naman ginamit sa tama, at maraming mga substandard na mga materials na ginamit dito na isang kahulugan ng pangurakot ng pera ng taong bayan. Kung sana lang, kung ginamit na talaga ng tama yung lahat ng proyekto na inilaan ng ating mga sa gobyerno, sana ngayon hindi tayo aabot sa ganitong mga sitwasyon na magkaprotesta, galit ng taong bayan sa ating pamahalaan. Ang hindi matanggap ng taong bayan ay yung mga naranasan nila palagi tuwing umulan, ay yung naganap yung pagbaha, landslide, at pagdismaya sa kanilang pang-araw-araw ng buhay na nagdudulot na hindi sila makapasok sa trabaho at sa mga paralan, lalo na sa mga mag-aaral dahil sa dulot ng baha na tumataas ng mga tubig at hindi siya bumababa. Yan ang pinaka masakit sa lahat, na tuwing umulan tumatatak sa isip ng samayanang Pilipino ang mga kanilang mga naranasan
karanasan tuwing umuulan sa ating bansa. Kaya isang malaking hamon na nagbibigay udyok sa puso at isipan ng sambayanang Pilipino yung galit sa ating gobyerno dahil sa mga corruption na naganap sa lahat ng mga politiko. Ang sa akin naman sana sa lahat ng mga politiko, kung may nanonood man sa aking mga video, sana huwag natin hintayin na yung taong bayan na ang kikilos para ipakita ang ginagawa nyo na hindi karapat-dapat, na maraming perwisyo ang naidulot sa sambayanang Pilipino. Excuse me. Wala akong tuba. Sana kahit sino mga public servant sa ating pamahalaan, sa gobyerno, sana ang lahat ng project na nilaan kung saan man gagamitin, sana gamitin natin na makapuntas kung anong project na nakalaan dyan sa mga ganyang mga budget. At sana gamitin ng tama lahat ng mga gamit na materials na gamitin sa mga proyekto, dapat standard, hindi sa substandard, dahil balang araw pag lahat ng gagamitin na materials ay substandard, ay walang tibay. Kaya minsan nagdudulot ng mga pag mabilis na masira at hindi matitibay na mga proyekto at mga itinayo ng mga gusali tulad ng mga tulay or mga flood control. At sana kahit sino man dumaan ng mga politiko na namamahala sa ating bansa, sana kung ano mang project ngayon ay sana matapos ng ayon sa time work or yung anong buwan matatapos o anong year. Sana lahat ng mga materials ay standard. Kung ano talagang budget doon, kung ano talaga yung mga dapat na materials na gagamitin, sana yun ang ilalagay para matibay siya, tatagal yung isang proyekto, tatagal yung isang project na hindi madali-daling masira o matibag ano mga dadaan na mga unos, bagyo, pagbaha ay matitibay. At yan po ay isang bagay rin na makasave yung gobyerno natin ng mga ng mga budget dahil sa mga standard na mga material na ginagamit. At sana sa mga pagtapos ng isang project, di naman tayo sila maggawa ng isang project kung ano naman yung mga problema ng ating bansa na dapat solusyonan. Kung ano man yun, yun naman ang next na bigyan ng budget para igagawin para maayos kung ano man mga nakitang problema na nagdudulot ng
ng hindi maganda sa panaw-araw ng ating buhay ng sambayanang Pilipino at ng bawat tao. Ayun, kung magawa naman yung isang project na yan na lahat ng materials ay ginagamit ay standard, pagtapos nyan, then gagawa naman ng isang project kung ano man ng another problem ng ating bansa na na dapat solusyonan. Yun naman ilana natin ng budget para ayusin. At sana kung nagawa ang ganyan yung mga idea mula noon hanggang ngayon na yung mga proyekto matitibay, hindi madali-dali masira ng mga kalamidad, bagyo, o ano man mga earthquake, lindol, ay hindi madali-daling masira kasi lahat ng mga ginawang mga proyekto, lahat ng mga material na ginamit, lahat ay standard na ayon sa plano na pinatayo ng mga gusali o building o mga tulay o ano may klaseng mga project. At sana ngayon hindi na tayo namumroblema sa baha na ating naranasan ng sambayanang Pilipino pag tuwing umulan. Sana maisip natin mga pamahalaan ng mga public servant na mamahala sa ating gobyerno. Sana bigyan ng magandang solusyon ang lahat ng problema na hinaharap ng bansa natin ngayon. Ako bilang ordinaryong Pilipino, hindi ito para sa akin, kundi ito ay para sa kapwa natin, sa sambayanang Pilipino, sa ating bayan, siyempre sa ating minamahal na bansang Pilipinas, na sana hindi tayo darating sa ganitong mga sitwasyon kung mga previous or mga dating mga pangulo ng mana ng ating bansa, kung yan na sana ginawa nila dati noon pa, sana hindi tayo darating sa ganitong mga sitwasyon. Halos lahat ng ating dito sa bansa natin, parang naiwan na tayo sa modernisasyon na mga bagong generation. Talagang naiwan na talaga tayo dahil sa nangibabaw yung korupsyon sa gobyerno. Kaya hindi ako against sa gobyerno, pero nakikita ko na napapansin ko na obserbaran ko ang bawat pangyayari noon hanggang ngayon. May maraming pagkukulang ng ating gobyerno sa ating bansang Pilipinas at sa sabayan ng Pilipino, kung bakit ngayon ito naging sitwasyon natin ngayon. Sa lahat naman ng mga contractors na under ng mga congressman, kung sino mga politiko na mahawak sa inyo, sana gawin niyo rin yung responsibility bilang contractors na kung anong tama, yun ang dapat gawin lang ninyo. Hindi tayo padala sa mga kung ano man mga bigay-bigay para lang makapasok kayo sa mga ganyang proyekto, sa ganyang mga project. Bigyan rin natin ng
gawin nyo rin ang side nyo na ng iyong company o namang panang company nyo na maging matibay, matatag at mapagkatiwalaan sa anumang mga inyong mga ginagawa na proyekto. Yan lang po mga idol, mga kasama. Sana maraming makapanood ng aking video na ito. Hindi ito para sa akin, kundi sa ating mga kapwa sa bayan ng Pilipino at para sa ating mahal na bansang Pilipinas, para maging maayos ang ating bansa. Tayo magtulungan sama-sama at iwasan na yung tawag na korupsyon, kasi darating ang araw na tayo rin na kapwa Pilipino ang magdamay-damay sa bandang huli at hanggang sa katapusan ng mundo nito. Tayo lang ang magtutulungan at wala nang ibang bansa, hindi tayo lang. Kaya sa lahat ng mga kapwa ko Pilipino, sa lahat ng mga namamahala sa ating gobyerno, sana isa isip natin, isa puso ang ating mga gawain at ito sa Diyos ang magandang mga gawain para hindi tayo mahihirapan, pati na rin ating mga kapwa at mga ultimong kapwa natin Pilipino na hindi rin mahihirapan sa mga sitwasyon na hinaharap ngayon ng ating bansa. Yan na po mga idol, mga sir, mga ma'am, and God bless sa ating lahat. Sana maging maayos na ating bansa at para sa kinabukasan ng ating mga anak, ng mga new generation, mga apo na parang nasa sila na yung susunod na sa atin kung wala tayo dito sa mundo. Yan na po, yan, God bless sa ating lahat.